Kaswabe, this is the Dongfang Reach 7 Tiger. Nais ko munang pasalamatan ang Dongfang Motors Philippines for lending us this budget-friendly mid-size pickup truck. Sa lahat ng information na kinakailangan mo kaswabe, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. Ang MSRP nito starting nga pala na 1.4 million. Ito naman being the top trim level na nasa 1.7 million pesos. Anyway, nagkaroon ng joint venture ang Dongfang or Dongfeng at isang Nissan. They created this coming from the D23 platform 3rd generation Navara. Kaya kung titingnan mo is very similar at magkaitsura sila ng isang Navara. Pero syempre, meron silang slightly difference na mga version and parang rebadge ito na Navara eh. So on this video, i-check natin kung ano nga ba ang capabilities at kakayanan nito laban sa mga nasa market ngayon na pickup truck dahil this one is lower ang kanyang pricing and syempre sa kanyang pinsan na Navara, ano nga ba ang difference nila when it comes sa build quality, refinement, powertrain, and performance. But if you will check it closely, yung styling niya, napaka-aggressive and very unique yung kanyang itsura. That's why I'm excited para dalhin sa inyo kung ano ang meron sa isang Reach 7 Tiger. So what are we waiting for? Kaswabe, let's begin! Para sa unang Swabicol feature ng ating Reach 7 Tiger ay matatagpuan dito sa kanyang likuran. Siyempre sa mga ibang pickup truck, meron din tayong tinatawag na rear bumper. Pero ito, hindi siya traditional kasi made of high-strength steel ang ating bumper at sa ibang parte pa nito, mamaya pag-uusapan natin yan. So bukod doon, ang nagustuhan ko pa rito na feature niya, kasi sa mga ibang pickup truck, wala akong nakitang ganito. Pero ito, pwede mo siyang tungtungan kahit saang angle dito sa likod. Unlike sa iba, kinakailangan pupunta ka rito sa gitna, tutungtong ka rito, or kinakailangan ibaba natin yung tailgate. Pero ito, walang problema kaswabe, magkabilaan. Itong rear bumper, mas naging functional siya kasi pwede mo na itong tungtungan. Kasi yung iba nakita ko, like yung na-vlog ko nga pala, yung Navara ng cousin ko, nag-install siya ng mechanical na stepboard dito, nai-stow rin naman pabalik. Pero yun nga lang yun, may added na mga parts. Or kunwari, pag nag-park ka, may kalapit na sasakyan, hindi ka makalusot. So problema yun pag aakyat ka. Pero dito, kahit sa gilid or dun sa kabilaan, pwede kang tumungtong. At kung maisipan naman ng tropa na sabay-sabay silang aakyat, lahat ito pwedeng pwestuhan. Yan ang nakita kong matalinong feature dito at nagsisimula pa lang tayo. If you will check closely sa kanyang side profile, it has that very powerful appearance. Kasi ang lalapad ng mga flarings natin sa fender eh. Ang natatandaan ko rito is yung katulad sa mga Japanese na pickup truck. I don't wanna mention, pero ayun yun, di ba? Ang lapad-lapad rin ng mga fender trims. You have a steel stepboard dito. Yan, kakatukin natin. Bakal siya. Dito naman sa roof rails, ang kapal-kapal. Bakal pa rin. Sa bed truck naman, meron tayong availability ng ating roll bar with red panels being maximum sporty. Bakal na rin siya. And sa bawat fuel door cap natin, nandito yung continuation or uka ng ating off-road fender trims. Ang galing lang. Nasa kabila nga pala yung fuel door cap natin. So anyway, ang ginagamit dito na gulong ay all-terrain tires. Ang sukat ay 255, 65 ang sidewall and R18s. So dyan ay double wishbone. Dito naman ay 5-link coil rear suspension. Pero anyway, pag kinuha mo nga pala yung lower trim level kaswabe, naka-leaf spring lang yun. Kaswabe, dumako naman tayo sa kanyang front end clip. Nandito ang pinaka-strong appearance ng ating Reach 7 Tiger, okay? Umpisahan muna natin yan sa pagkakaroon niya ng snorkel for wading. So nakaduktong siya dito sa black cladding natin. And sumunod, you have a twin decal sa ating bonnet para ilabas niya ang maximum aggressiveness na pinartyaran pa yan ng ating LED DRL na super defined. Sobrang sharp ng ilaw niya, lalong-lalo na pag nighttime. Talagang magkakaroon ka ng katanungan sa iyong buhay eh. Anong klaseng pick-up ang nasa likod natin? Tapos pag binuksan mo pa yung mga flashers ay nag-overlap yung mga ilaw natin. Siyempre, nandyan yung projector bulbs. A big opening sa kanyang front grills which is nandun rin yung Dongfang natin na badging. Then after, katulad sa kanyang cousin din na M-Hero. Okay, yung parang tangke na 5-seater SUV which is a full size. Minana niya yung lower bumper na high strength steel. Katulad doon sa likod, pag kinatok mo.
Siyempre, hindi lang dyan nagtatapos kasi pang off-road yung ating Reach 7 Tiger. Sa ilalim, yung Under Armour bash plate natin, kumpleto na. Wala ka nang kailangan na i-modify dito kaswabe. And meron nga pala siyang ground clearance na 232mm or 9.1 ang ating ground clearance. Inside the ribcage is the M90 2.3-liter turbo diesel engine that makes 164 horsepower and 420 Nm of torque. Max speed niya ay 160 kilometers per hour. Mated nga pala ito ng 8-speed automatic transmission that sends power sa kanyang 4 wheels. Pero part-time 4-wheel drive lang ito dahil ang default natin ay 1. Hindi, biro lang. 2-wheel drive, okay? 73 liters ang kanyang fuel capacity, and when it comes naman sa kanyang consumption ay nag-average ako ng combined ng 10 kilometers per liter, which is nakakatuwa na yun Pero later on sa ating test drive impression, ipapakita ko sa inyo kung ano ang specific number. So kabang-abang ba yan being much better or mas magiging worse doon sa aking sinabi na 10 kilometers per liter? So mamaya, let's find out. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. I'm here sa backseat ng ating Reach 7 Tiger and super big difference niya when it comes sa weight ng ating door panel kung ikukumpara natin sa kanyang pinsan na Navara. Para sa akin, mas safe ito and mas shielded kasi mas mabigat yung pintok natin. Kumbaga, hindi siya ampaw. Kumbaga sa ginto, pulido talaga and solid siya. Okay? Pag sinara natin, I like the feel. So, talking about the space, hindi man ito yung pinakamaluwag sa lahat ng mga pickup truck na na-review natin. Pero still, komportable pa rin naman ang aking posture. We have seat pocket here. Ito yung space ko sa aking tuhod. I'm 5'10 and a half. Meron tayong grab handle. Ilaw dito sa door panel para kang may 3D na hologram na design. Meron tayong mga orange na pinstripes dito na styling. Pero kung tinanong mo ko, sana naging kulay pula na lang sila. Kasi doon naman sa Raptor is parang may pagka red-orange. Ito, yung orange niya medyo malabnaw ng konti and nasa lighter side siya. Kasi yung roll bar natin kulay pula, sana mas naging consistent na lang sila sa kulay red. Pero again, okay lang. Hindi naman ganun ka-painful talaga. So yung seat natin, semi-quilted leather yung styling niya. Kumbaga sinasalo yung spinal cord natin. Pag gusto mong konting may massage, pwede mong ikuskus yan. And they are very consistent kasi even dito sa driver cockpit natin ng mga seats, na ikwento ko kagad, same styling sila, faux carbon fiber, meron kang orange dito. Kaya lang ang missing or missed opportunity kasi wala lang tayong center armrest. And sana meron sanang cup holder yun, no? Pero wala. Anyway, yun lang yun. Meron kang vents, wala lang climate control, and USB Type A. Tapos maganda sa gitna, wala ka naman humps na malaki dito. And maganda naman ang visibility pag nandito ka sa backseat. So we are done here. Transfer naman tayo sa driver cockpit. But before anything else, kaswabe, nais ko munang pasalamatan ang Toughman Apparels dahil sila ang nag-bihis sa atin on today's video and palabas na ang ating pinakabagong Rico Suave merch. Kaya kinakailangan updated ka sa ating channel. Nandiyan lang ang information
sa pin comment below. Anyway, we are here sa driver cockpit and we are very consistent with the orange pinstripes, and meron na rin tayong mga stitching dito sa dashboard ng orange. So, yan talaga ang trip. Kanya-kanya lang yan. Hindi mo nga pala pwedeng i-turn off ang ating makina if in case nakalimutan mong ilagay sa park ang ating gear selector. Kasi some other na mga sasakyan, kahit naka-reverse yan, pwede mo silang i-off. Pero dito, mga 5 times na pag pinindot mo ng paulit-ulit, pwede siya mag-off, pero at least pwede niyang iwasan, lalong-lalo na ako, may time ako na medyo nakainom ako ng konti, di ba? Nakalimutan kong ilagay siya sa park, tapos yung kinabukasan, sasakay na ako, gusto ko nang i-turn on, ayaw kasi nasa reverse siya, kinakailangan nakashift siya sa park. Pero ito, magtataka ka talaga at medyo magigising ang iyong brain cells pag hindi mo inilagay sa park bago mo patayin ang ating makina. Ang pinaka nagustuhan ko rin dito kaswabe is ang ganda ng quality ng kanyang camera. Even though this is a lesser value na mid-size pickup truck, dinaig niya pa yung iba. Even ang kanyang pinsan na Navara, medyo hindi ako natuwa dun sa kanyang resolusyon. Pero ito, every angle pwede mong tingnan. Kahit nagda-drive ka kaswabe, hindi siya magbabanish. Okay, sa harap, sa likod, pwede mong ilagay sa 3D, transparent yung chassis natin. Sobrang nakakatulong siya. And pwede mong i-swipe lang ng ganyan pag gusto mong baguhin ang kanyang angle. So, para sa akin, amazing ang feature na to. Next safety feature nito kaswabe ay hindi ka makaka-move forward pag merong nakabukas na pinto. Pag meron siyang na-sense na medyo naka-open lang, magtataka ka kung bakit ayaw mag-move forward. Pero yan ang dinilang safety ng ating Reach 7 Tiger, which is yung iba hindi naman equipped ng ganon. So for me, okay pa rin yung safety feature na yon. Meron tayong malaki dito na touchscreen infotainment system, wherein sa iba, hindi naman ganito. It's cool to see na meron tayong ganitong parang iPad or tablet sa loob ng sasakyan, and pag titingnan natin yung mga settings, ang dali lang, tapos pwede mong baguhin yung pinaka-display or theme natin, and nandito rin nga pala kaswabe, pag mag-engine start tayo, ang ganda ng kanyang video presentation kasi merong Tiger na mismong tumatakbo-takbo talaga para i-indicate niya that this one is equipped with a Tiger capabilities. Next up kaswabe is yung driver gauge cluster natin. So this is the top trim level, kaya ganyan ang kanyang itsura. Ang naalala ko rito ay mga BMW. So wala naman sigurong masama kung sasabihin ko lang kasi marami naman talaga magkakamukha. Pati nga mga tao, di ba, magkakamukha. So why not sa mga sasakyan, bawal sabihin yan. Manual adjustment ang ating steering wheel. Tingnan natin to. Yan. Yan. Telescopic ba? Ay, hindi siya telescopic. Okay, tilting lang. Semi-flat ang kanyang taglay dito. The visibility is very nice. Wala ka lang grab handle sa ating A-pillar, wherein other pickup trucks ay meron. So iba-iba lang talaga sila. Pero pag-uusapan natin, yung mga seats natin, power adjusted, and dito naman sa likod or sa kabila ay power adjusted din. Sa kanyang pinsan is manual ang operation. So sa center console, maliit nga lang ang mga cup holders natin. Very, very tight. E nuggets ko, hindi talaga sila aalog-alog. Nandito ang ating heating sa mga seats. Rear locking and front locking differentials is also available on this automobile. Wireless charging platform, meron kang knob dito for 2-wheel drive and 4-wheel drive. Of course, auto hold is here, e-brakes, yung mode. Pag pinindot mo nga pala, lalabas dito sa screen natin pag gusto mong baguhin ang iyong drive modes. Wherein, meron tayong normal mode, snow mode, then meron tayong sports mode. Pero wala masyadong changes when it comes sa ating driver gauge cluster. Ang center armrest, sobrang komportable, meron kang orange stitching and quilted yung kanyang design. Sa taas nga pala, meron tayong sunroof, pero hindi man umabot ito hanggang likod. At least yung availability, nandun pa rin. Meron kang hook dito,
banda sa glove box compartment natin, meron kang space dito sa gitna. And syempre, yung mga lightings natin, andito yung settings and dito yung storage ng ating eyewear. So I think we are done here, Kaswabe. It's time now para ipakita ko naman sa iyo ang kanyang test drive impression. Alam niyo ba, pagpasok niyo dito sa loob, mararamdaman mo yung happy aura eh. I don't know why, it feels very great, it feels very light. Gaan-gaan niya sa pakiramdam. Totoo yan, di ba parang pumasok ka ng bahay, mararamdaman mo kung ano yung energy doon. Ito, ang ganda eh. Kumbaga sa exterior styling niya, it has that suplado and dark na aura kasi ang tapang niyang tingnan. May pagkadatingan nga siya ng Navara pero magkaiba sila ng pagkagwapings eh. Sa mga naging pasahero ko rin sa Navara, nararamdaman na rin nila kahit hindi sila yung nagdadrive. Para sa akin, kasi isipin mo, you pay for this ng 1.7 million pero hindi ka naman nag-i-expect ng sobra-sobra. Tama? Yung i-expect mo lang yung kayang ibigay ng ganong range ng bracket ng pricing. Pero ito, kahit papano, medyo nag-exceed yung level niya dun eh. Dito sa loob, parang hindi siya SUV type na na pagmamaneho katulad ng mga Ranger eh. Parang yung interior niya, pang kotse, tapos you will feel you are driving a pickup truck. Nandyan talaga yung diesel engine. Visible siya, naririnig talaga natin. Mataas yung posture, tapos yung dashboard mababa. Yun yung kinaganda niya. Even the visibility is very nice. Yung A-pillar natin, hindi ganun kakapal katulad nung pinsan niya. Sa brakes niya, it's doing great. Response ng Maribela natin, very accurate. Hindi siya katulad ng iba na kahit hindi naman naka sports mode yung steering wheel, ang bigat eh. Etong even sports mode, maganda yung pagkakatimpla ng weight na ibinibigay niya. Kaya nakakatulong siya para mas maging magaan yung biyahe natin, yung response ng accelerator. Hindi man ganun ka-quick. Nasa gitna siya ng Navara and Triton Athlete. Minimension ko lang para alam nyo kung saan siya ilulugar. Kasi yung cousin nito, yun yung nagtataka ako kung bakit ang bigat niyang dalhin. Pero ito naman pala, ginamit niya yung chassis ng D23 platform which is 3rd generation. Same sila, slightly modified. Rebadge lang siya ng Navara. There's nothing wrong para i-mention natin yun, tama? Magkaiba sila ng performance eh. Although this is lesser yung power niya, pero between the two, kung papapiliin mo ko, mas masaya akong dalhin ito. And even yung interior dito, na nakukuha natin na styling, yung mga leather sa door panel natin, even the pasahero, naka-power operated ka. Then eto pa, ang kagandahan, front and rear locking differential, which is, doon ko lang to nakita sa Ranger Raptor na V6. Kasi yung Ranger Raptor na diesel, by that time, wala silang front, alam ko rear lang ata yung locking differential. So may mga downhill assist tayo rito. Kung sa maintenance naman, kung titingnan natin, probably, hindi lang siya ganun kasing laki yung network katulad sa kasing niya. Pero I think this is cheaper yung maintenance. Yung build quality, wala naman ako masabi. Ang nagustuhan ko, tama, yung pinto natin ang kakapal, hindi siya ampaw. So lesser yung price na ibabayad natin, pero lasap na lasap mo yung binayaran mo. Talagang bawing-bawi. Hindi ka malulugi. Very worth it yung babayaran mo na 1.7 million. If you are looking for budget-friendly na mga pickup truck, etong dinadrive ko, maganda maging choice mo to, lalong-lalo na pag imamaneho mo siya. Doon mo makikita yung difference niya. Not as premium as sa mga mainstream na iba, pero dahil nasa 1.7 lang naman yung babayaran mo, bawing-bawi pa rin. Fuel consumption on combined urban and highway driving sa 112 kilometers travel ay 10.4 kilometers per liter. Siyempre, kinonvert ko na yan and my best was 12.3 kilometers per liter on 47 kilometers na travel naman. Not bad dahil kahit anong driving condition, hindi siya umaalis sa ganyang average. And nais ko rin of course ikwento bago tayo matapos na ang cousin niya started noong 1997 for the first generation. This one, Reach 7, nag-start nga pala siya ng 1999. So when it comes sa kanyang longevity, matagal-tagal na yung branding nila nandun. Pero syempre here in the Philippines, syempre nandyan yung fear natin minsan na hindi pa natin kilala, hindi pa natin subok. Pero pag tatanungin mo sa ibang bansa, same lang naman sila ng reputation. Syempre yung brand reputation pa rin ng cousin niya, yun pa rin yung tinatangkilik natin. So medyo dun lang yung pinaka-downfall niya or downside. Pero kung iintindihin natin yung history niya globally,
diba? Pwede natin siyang pantapat talaga. At least eto, here in the Philippines, mas rare siya, diba? Matatanong mo talaga kung what kind of pickup truck is that? Kasi hindi naman siya chipanga kung titingnan mo. Yung design and styling niya talaga nakikipagsabayan sa modern generation ngayong 2025. So it's up to you, Kaswabe. Again, this is only 1.7. May other trim level na 1.4 and 1.3. So visit Dongfang para makapag-test drive kayo, and even yung website nila ilalagay ko na lang dyan para pwede kayong mag-browse, Kaswabe. Follow me on my social media platforms para dun mo makikita yung mga highlights natin. And again, ang Rico Suabe merch, eto na siya. Kung gusto mong kumuha, Kaswabe, i-message mo lang ako sa aking Facebook or Instagram account na nandyan na rin ang information sa baba. Check mo na lang, Kaswabe, kung ano yung mga videos natin sa mga sports cars and supercars. God bless, more power and more performance.